Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan at may espesyal akong video para sa inyo. Hindi ito madalas mangyari. Bihira kang magkaroon ng pagkakataon na sumang-ayon sa isang Muslim imam. Bihira ito parang ngipin ng manok. Pero ngayon, may Amerikanong imam akong nakita na ganito magsalita. Nakabaligtara ng sinusubukang makamit ng Muslim Brotherhood sa nakalipas na 20 taon. Ngayon, dahil ba ito sa pagbabawal ng Trump administration sa Muslim Brotherhood, nalaman nilang nabunyag na ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya may ilang ilaw na binuksan sa Israel. O baka patas lang itong Muslim. Di ko alam ang dahilan. Pero mahalaga ay sumasang-ayon sa atin ang imam na ayaw natin ng Sharia. Sa United States of America, Britanya, Australia, o ibang kanluraning bansa, kailangang talikuran ng mga Muslim ang ideya ng pagsakop sa mga demokrasya ng kanluran. Panoorin ang video at tingnan ang taong ito ngayon. Kahit may babala si Amy Meck, papayag ba ang umma na magsalita pa ang lalaking ito? Alam niya na walang nakapagsabi nito noon, kaya nag-aalala ako sa kanyang kaligtasan. Sa isang iglap ng kabaliwan, pati si Amy Meck ay sumang-ayon sa isang Islamic na iskolar. Hindi siya Muslim sa pangalan lang. Sige, panoorin na lang natin ang kanyang video at tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Tingnan mo, magiging controversial ako ha. Personal kong paniniwala na sumasang-ayon ako sa mga puting supremasista dito, pati na rin sa mga Islamophobe. Isa akong Islamophobe. Hindi ka naman seryoso. Seryoso ako. Sige, sa tingin ko dapat bumalik na lang sa kanilang bansa ang mga Muslim. Oh, Sige, seryoso ako. Pakinggan mo, may sasabihin ako sa'yo. Hindi kailangan makisangkot ang mga Muslim sa politika sa kanluran. Sige, una, nakikita sila. Hindi ko sure kung karamihan, pero malaking parte ng Amerika, Europa at siguro Canada. it's sa Australia. Ayaw nilang pumasok ang mga Muslim at maapektuhan o mabago ang ilang bagay o maging leader sa politika ng kanilang bansa. Tama. Tulad ng mga Muslim na ayaw mapasukan ng dayuhan sa kanilang bansa at sabihan kung paano ito patakbuhin. Hindi ito rasista, makitid ang isip, kakaiba o masama. Madalas kong sabihin na ang mga puting bansa ang pinaka-hindi rasistang mga bansa sa mundo. Magbigay ka nga ng isang bansang hindi puti na nagbigay ng pantay na oportunidad sa ibang lahi o kultura. Magbanggit ka ng isa. Oh, gustong-gusto natin ng Instagram Reel sa Dubai, Saudi Arabia at gitnang silangan. Hindi binibigay ng mga bansa sa gitnang silangan ang citizenship nila. Malaki ang respeto ko sa Hapon at Timog Korea. Mauunlad ang mga bansang silangan na hindi kanluranin. Ngunit hindi ka pa rin nila binibigyan ng pantay na puwesto sa lipunan. Mga puting bansa lang, pero sila pa raw ang pinakamalupit o pinakamasama sa rasismo. Ipinapakita lang na hindi mo kayang paligayahin lahat. At hindi rin karamihan. Hindi talaga gumagana yon. Ayaw pa rin nila kahit walang binago. Sa madaling salita, nagiging leader sa politika ang mga Muslim. Nakaka-relate ako dyan kasi kung napoprotektahan lang talaga ang mga pangunahing karapatan natin, pero sa kasamaang palad, hindi naman. Hindi naman talaga natin kailangang masyadong makialam sa politika. Pero hindi ba parang nililimitahan lang tayo niyan gaya sa kanluran? Oo, tingnan mo, nililimitahan talaga tayo, 100. Sabihin mo, oo, nililimitahan tayo. Pero hayaan mong ipaliwanag ko, ano ba ang papel natin bilang mga Muslim dito sa kanluran? May dalawang opinyon ang mga leader ng Muslim tungkol dito. Ang malaking nakararami ay nagsasabi na nandito tayo. Dapat tayong magkaroon ng epekto at maging bahagi ng Amerika sa pamamagitan ng pag-assimilate at integration sa lipunan nito. Dapat tayong maging makapangyarihan tulad ng ibang makapangyarihang minorya. May isang minorya, baka isa ako sa kanila o baka ako lang ang nagsasalita ng ganito. Ganun ba? Hindi ba? Dapat nating igalang ang nakararami kahit di sila nakakaramdam. Ayaw ng marami na mapasa kamay ng Muslim ang mga importanteng posisyon, gusto nila ito para sa sarili nila. Hindi naman ganon. Hindi niya pinalalakas ang posisyon nila. Walang naging problema ang nakararami sa pagboto kahit ng mga Muslim bilang kanilang mga konsehal sa Amerika. Sa Britanya, may 20 o 25 Muslim na miyembro ng parlamento, karamihan sa kanila ay inihalal ng mga puting Briton. Gaya ng sinabi ko, ang mga bansang ito na puti ang karamihan ay ang pinaka-hindi racist na mga bansa. Kung makikibagay ka at kikilos tulad nila, nakakalimutan nila ang racial na pananaw. O may ilang lahi na may pagdududa sa'yo, pero hindi naman karamihan. Tinanggap ka nila pati lahat. Pumunta ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo sa kanluran. At ang mga nag-assimilate ay nabigyan ng gantimpala tulad ng posisyong politikal at mataas na katayuan. Lahat tungkol sa negosyo. Laging sinasabi ng mga Muslim, "Uy, Muslim muna ako."
at dinadala nila ang Islam sa lipunang kanluranin. Huwag mong sabihing Briton ka, Muslim ka muna. Yan ang pagkakakilanlan mo. Naiintindihan mo? Maraming tao ang nagsasabi, oh, taga saan ka? O kapatid, ano ka ba? Hindi ako. Briton ako, Canadian ako. Subhanallah, parang di naman makakatulong ang pagiging Canadian pag namatay ka. Ako ay Amerikano, Somali o Afghani. Muslim ka, yan ang tunay mong pagkakakilanlan. Diyan na nagtatanong ang mga tao, gusto mo bang gawing legal ang pag-aasawa ng bata? Payag ka ba gawing legal ang kasal ng magpinsan? Wala kang issue sa female genital mutilation o sa mga tribo at barbarikong gawin ng Islam. Pasensya, baka hindi ka dapat isali sa usapan. Kaya ayaw sila ng karamihan, huwag mong sabihin gusto nilang angkinin ang mga posisyon. Siguro ngayon naiisip na nila yon dahil binigyan natin sila ng pagkakataon at pantay na puwesto, ginawa at sinubukan natin lahat. Pero, alam mo yung kwento ng ahas? Dapat nating igalang na ito ang kanilang bansa at tahanan. Hindi ako pupunta sa bahay ng iba para magsabi ng tingnan mo anong gagawin mo sa sala at kusina mo. Hindi ko basta gagalawin ang mga mesa at upuan. Papasok akong magalang at rerespetuhin ang bahay ng host na nag-imbita sa akin. Dapat nating maunawaan bilang Muslim na may tahanan tayo. Pumunta doon, bumalik. Ito ay problema, ngunit hindi kailangang may kinalaman sa politika. Minsan halalang gawa pero may epekto pa rin ito. Sige, Sige, kahit hindi natin isama ang mayor o pag-usapan ng halal o haram, ipagpalagay nating ayos lang ito. Ang sinasabi ko, may epekto ito, may estratehikong problema dito. Gusto ba nating manatiling nakatira sa Amerika, Canada at Europa sa susunod na 300, 400 taon habang buhay o dapat ba tayong bumalik sa ating sariling bayan? Mahalagang tanong ito. Ang mga Islamophobe sa populistang kilusan sa Europa at Amerika ay sumisigaw na sa nakaraang 10 hanggang 15 taon. Malinaw at malakas nilang sinasabi na ayaw nila tayo roon kaya dapat nating igalang iyon at sabihin, tingnan mo, nandito lang kami, mga bisita lang. At sa totoo lang, hindi naman natin kailangang makialam sa politika basta nirerespeto ang ating mga karapatan. Dito talaga umiikot ang issue. Hindi ako isang daan. Sa tingin ko, noon pa sinabi niya na hindi nire-respeto ang ating mga karapatan. Bro, ano ba gusto mo? Pinayagan kayong magpakasal sa pinsan sa third world countries at dalhin sila sa Britain at Amerika? Walang nagsabi. May benepisyo na kayo, alam nyo na yon. Papakita ko pa rin sa'yo. May video ako kung saan isang Muslim na lalaki ay binigyan ng libreng bahay para sa 2 niyang asawa at 8 anak. At nais pa niyang magdagdag ng 2 asawa pa. Sige, walang pumigil sa kanila. Pero ngayon, hindi ko na makita ang video na yon. Pero ang kanluran ay labis na naging mapagbigay at todo ang pagsisikap para magbigay daan sa inyo. Hindi totoo ang sabi nilang pinapauwi na kami. Kasi hindi naman talaga nila ginagawa yon. Kaming katulad ko ang laging nagpapaliwanag sa mga taga-kanluran na hindi mag-i-integrate ang mga taong ito. Ang kanilang moral na pananaw ay lubos na salungat sa sistema ng pagpapahalaga ng kanluran. Sa totoo lang, natutuwa ako. Ipinagmamalaki ko na kahit maliit ang naging bahagi ko sa paggising na ito. Bulag. Gusto ko sanang magsinungaling tungkol sa Islamophobia. Biro lang yun. Pero kahit magkapareho kami ng paninindigan, hindi ibig sabihin na kaayon ako sa mundo or opinion. Nirerespeto ko lang ito. Tingnan mo, kung may mga taong hindi supremacist, puting Amerikano lang sila at sila ang nakararami. Sabi nila gusto raw nilang manatiling puti ang Amerika. Hindi pa rin nila naiintindihan. Hindi yan ang ibig sabihin. Kasali si Nick Fiante. Lalo pang sumisikat ang ganitong kwento. Naniniwala ako na dapat manatiling mayoryang puti ang karamihan sa mga bansang puti. Kung mawala ang mga puti, magkakaroon ng digmaang sibil at masamang pamamahala, walang batas. Sorry, di ko kayang isugal yon. Pero napakabuti ng mga puso ng mga puti kaya hindi nila tinitingnan ng ganoon. Ang tanging dahilan kung bakit sila gumaganti, tumutugon, at nagigising ay dahil nakikita nilang mula sa pagiging maayos ng kanilang lipunan ay napupunta ito sa hindi maganda. Nagtataka sila, anong nangyayari? Doon natin marirealize, oops, may ilang atrasado at primitibong kultura na pinayagan nating pumasok at magkalat ng impluensya. At iyan ang dahilan kung bakit ang kalidad ng ating pamumuhay, ang ating lipunan, ay unti-unting nasisira. Kaya ngayon, nakikita na ng mga tao na parang kapareho na ito ng puti. Sa totoo lang, naniniwala akong iyan ay mga pagpapahalagang kanluranin. Kung dumating ang mga tao mula silangang Europa,
Noon pa man may issue na ang kanlurang Europeo sa kanila. Ayos lang sila kasi nakakibagay at nakiisa sila sa puting kulturang Amerikano. Kaya ganoon. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, ang Amerika, Britanya, Australia, ang mga bansang ito ay dapat manatiling puti. Amerika ay liberal at kapitalista at taliwas dito ang Islam sa ating mga halaga. At baka sabihin nila, tingnan nyo, kung gusto nyong manatili rito, huwag nyo lang subukang baguhin ang kahit ano sa aming bansa, ayos lang kami. At ito ang paninindigan ko. Tapos na yon, may malaking butas na ang barko at mabilis na itong lumulubog. Nakita na nila ang tunay na ugali ng mga Muslim na nagsasabing gusto nila ng Sharia. Pero hindi ito ibibigay at pauuwiin na lang sila. Habang naninirahan ang mga Muslim sa kanluran, dapat igalang ang mga bansang tumanggap sa atin at huwag baguhin ang anuman basta't protektado ang ating pangunahing karapatan. Dapat nating balikan at pahalagahan ang ating sariling bayan. Kahit ika-4 na henerasyon ka ng Amerikano, mahalaga pa rin ang pinagmulan. Madalas kong tanungin ang mga Muslim, saan ka galing? Sagot nila, sa Amerika. Ako ay pinanganak at lumaki? Ipinanganak at lumaki akong Amerikano sa Dallas, Texas. Tapos tinanong, saan galing magulang mo? Pakistan? Bro, sabihin mo na lang, diretso na taga-Pakistan ka. Kahit magaling ka mag-Ingles, mukha ka pa ring Pakistani. Gusto mo ba talagang tumira sa bansa na iba ang pinapahalaga mo? Naiintindihan ng mga hindi Muslim na Amerikano na salungat ang paniniwala mo sa kanila. Bakit? Bakit hindi tayo pwedeng makibagay? Bakit hindi tayo pwedeng magkasya? Bakit hindi natin pwedeng gawing tahanan ito? Bakit kailangan nating isuko ang pinapahalagahan? Kailangan daw maging Muslim sa Amerika pero hindi. Bakit? Hindi ka dapat hindi Muslim sa Amerika. Yan ang asimilasyon. Kung mag-aasimila ka sa lipunang Amerikano, kailangan mong talikuran ang pinahahalagahan mo at maghanap ng pinsan. Pag-aasawa. Gaya ng karaniwang Amerikano, dapat mo ring kasuklaman ang kasal ni Propeta Muhammad kay Aisha na 9 na taong gulang. Tulad ng bawat hindi Muslim, kailangan nitong baguhin ang iyong mga pagpapahalaga. Ako ang perpektong halimbawa niyan. May ilang bagay sa Islam na nakakadismaya para sa akin. At kapag nagawa ko yon, saka ko nare-realize yon. Kasi pala kinukuha ko ang moralidad ko mula sa pananaw ng kanluran. Kaya pala para sa akin ay karima-rimarim ang female genital mutilation child marriage at cousin marriage. Mas gusto ko ang sekular, liberal na halaga, kalayaan sa relihiyon at malayang pagpapahayag. Sa palagay ko dapat pagtawanan at questionin ang relihiyon. Paano makakasanib sa lipunang Amerikano ang Muslim na ito kung hindi niya maintindihan ang konsepto ng malayang pagpapahayag? Ibig sabihin, okay lang sa kanya kung may mang-insulto sa relihiyon niya, pero di niya kailangang tanggapin. Matagal nang tinotolerate ng mga puting Amerikano ang pagpuna sa Kristyanismo. Hindi gusto ng iba pero tinotolerate nila. Kaya ba ng mga Muslim yon? Hindi. Humihingi sila ng mga batas laban sa kalapastanganan sa Britain. Sigurado akong hihingi rin sila ng ganoong batas sa Amerika. Pero ibang-iba ang Amerika. Hindi mangyayari yon. Kaya kapatid, hindi ka makakasama sa lipunang Amerikano dahil, gaya ng sabi ng imam, kailangan mong iwan ng iyong pinapahalagahan. Parang ganon, maraming Muslim sa... Hindi ka pwedeng maging Muslim Amerikano, sigurado yon. Hindi yun ang tanong, ang issue ay tungkol sa mga pinapahalagahan. Gusto mo bang umupo dito? Tingnan mo, una sa lahat, gusto ka ba talaga nila dito? Pangalawa, pipilitin ka ba ng nakararami na talikuran ang iyong mga pinapahalagahan? Oh, Pagkalipas ng 40 taon, magkakaroon ka ng apo sa tuhod na hindi na Muslim. Parang kinakausap mo ang maraming kabataan, mga Gen Z, at talagang nararamdaman nila na dito sila nabibilang. Ito ang tahanan ko. Oo, galing sa Lebanon ang mga magulang ko. Parang, Sang-ayon ako. Tingnan mo, hindi ko naman pinalaki ang sarili ko. Oo, at sa totoo lang, kung ikaw ako, saan ang tahanan mo? Mula sa emotional na pananaw at mula sa pagiging familiar, literal, mula sa psychological, mula sa emotional at psychological na pananaw. Ito ang tahanan ko at talagang hindi ako komportable dito, hindi sa usaping buhay o kaginhawaan. Gusto ko naman dito, ang kultura, ang pamilya. yung connection sa tao, yung attachment, may attachment talaga. Pero tingnan mo, sa huli, hindi tayo nilikha ni Allah ng walang dahilan. Ang pinakamahalagang bagay para sa atin ay hindi ang emotional na attachment sa isang lugar. Ang pinakamahalaga ay mamuhay ayon sa mga pinaniniwalaan nating mga halaga. Ano ang saysay ng paniniwala natin sa Islam kung hindi naman natin isinasabuhay ang mga halaga nito? sa totoo lang, gusto ko itong taong ito kasi logical siyang mag-isip at consistent. Oo, kung naniniwala ka dyan, dapat mas isipin mo ang buhay pagkatapos ng kamatayan. At kung iyon ang prioridad mo, hindi ka dapat masyadong nakakapit sa isang lugar o sa komportabling buhay sa Amerika. Dapat kang pumunta at manirahan sa Afghanistan. Siguro may spectrum yan. Kung gusto mong mamuhay bilang tunay na Muslim, dapat kang pumunta sa Afghanistan. Pero kung gusto mo ng komportable at marangyang buhay, siguro, alam mo na, pwede kang lumipat sa Dubai. Hindi isinasabuhay ng lipunan ang mga pinapahalagahan nito. Ano pa silbi ng Islam kung dasal at pag-aayuno lang? Ito ang tinututulan natin. Ang tinututulan natin ay ang gawing maliit ang dakilang sistemang Islamiko ng pamumuhay na ibinunyag ng Diyos para sa sangkatauhan para lang sa kapakanan ng mga lipunan ng tao.
para mamuhay sa kapayapaan at kawalang katarungan. Sa ilang ritual lang kung saan pwedeng mamuhay ang mga Muslim sa kahit anong hindi Islamikong lipunan. Hindi, sa tingin ko kung may problema ang mga Islamikong tao sa atin, dapat tayo mismo ang may problema sa sarili natin kung bakit tayo nandito sa simula pa lang. Oo, hindi ako. Dapat umalis na lang sila ngayon. Kailangan nating maayos na paraan ng pag-uwi na pareho para sa lahat. Wala namang babalik sa mundo ng Muslim, di ba? Dapat tawagin natin itong tahanan. Kahit ipinanganak tayo dito o hindi, kahit tayo ay nagbalik loob dito o hindi, ang tahanan ay nasa mundo ng Muslim. Kahit pa ikaw ay blonding may asul na mata na nagbalik loob, ang tahanan ay nandoon, hindi dito. Medyo kakaiba yung sinabi mo. Pero ito ang sinasabi ni Allah, subhanallah. Hindi dumating ang Islam para palitan ang kultura, kundi para salain lang. Pwede ka pa ring maging Amerikanong Muslim. Anong mga halaga ang tinutukoy mo kapag sinabi mong pinapaliit natin ito? Yung mga nagpapakapit ba sa atin sa silangan? Halimbawa, kunin natin ang mga simpleng bagay. Laganap ang pornografiya, di ba? Kahubaran ay kahit saan, haram na relasyon ay kahit saan. Pero bakit hindi natin mabago ang mga bagay na ito? Hindi atin ang lipunan kaya nagagalit ang mga Amerikano sa mga Muslim dahil gusto nilang baguhin ang mga bagay. Dapat nating tigilan ang pakikialam sa kanila. Gusto natin ng OnlyFans at porno pero ayaw nating tratuhin ang mga babae na parang basura. Sige, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng OnlyFans at pornografiya at sa mga sako ng basura na gusto ng mga Muslim na paglagyan ng mga babae. Sige, ang mga ito ay katamtamang sekular at liberal na demokrasya. Oh, may ilang hindi ka nais-nais na epekto. Ngunit ilan lang ito sa mga kakulangan ng lipunang kanluranin. Kapag binibigyang halaga mo ang kalayaan at pagiging individual, pwedeng mangyari ang ganito. Maaaring lumabas ang Bonnie Blues. Hindi ibig sabihin na dapat nating saktan o batuhin ang mga babaeng nangangalunya. Iyan ang gusto mo. Iyan ang gusto ng relihiyon mo. Gusto ng relihiyon mo na ipakasal ang mga batang babae kapag sila'y 9 o 10 taong gulang at may regla na. Hindi natin papayagan yan sa malaya at liberal na kanluraning lipunan. Binago nila ang lugar at lipunan natin kahit ayaw natin. Umalis tayo dahil may hindi tayo nagustuhan doon. Hindi natin gusto, sa totoo lang, ang pampulitikang katatagan at seguridad ng mga bansang yon. Hindi natin gusto ang kaunlarang pang-ekonomiya ng mga bansang yon. Hindi natin gusto ang pag-unlad sa education at siyensya ng mga bansang yon. Hindi natin gusto ang kalakaran sa negosyo sa mga bansang ito. Hindi natin gusto ang sistema ng batas sa mga bansang ito. Hindi natin gusto ang antas ng krimen sa mga bansang ito. Marami tayong hindi gusto sa mga bansang ito. Nandito tayo para sa mas magandang buhay na ayon sa ating pinapahalagahan, pero sila pa ang na-offend kapag gusto nating baguhin ito. Kaya ang mga tunay na Muslim na may alam sa mundo, politika, estratehiya at sa Quran at Sunnah ay lagi nilang sinasabi na dapat mamuhay ang mga Muslim sa Islamikong kapaligiran. Mabuti talaga siyang tao. Sana manatili siyang ligtas at malayo sa Muslim Brotherhood. Ito ang kabaligtaran ng layunin ng Muslim Brotherhood nitong nakaraang 15 hanggang 20 taon. Ang charter at pamumuno ng Muslim Brotherhood. Para makapasok sa institusyon sa kanluran, ilagay ang ating mga tao doon at samantalahin ang kahinaan ng kanilang sistema at proseso. At pagkatapos ay makakuha ng mas malaking kapangyarihan at impluensya. Iyon lang ang Muslim Brotherhood sa madaling salita. Hindi sila marahas sa kahit anong paraan. Hindi sila naniniwala sa paggawa ng mga teroristang pag-atake. Mas naging tuso at mahirap silang pakisamahan. Pero kabaligtaran ang sinasabi ng taong ito. Isang patas na pahayag. Yan ang sinasabi namin. Kung ayaw mo, bumalik ka na lang. Magulo ang mga bansa ninyo dahil sa pinapahalagahan ninyo. Tulad ng pagsupil sa kalahati ng populasyon at pagtrato sa kanila na parang basura. Hindi nila kailanman maiintindihan o mauunawaan yan. Hindi ninyo maaabot ang gross domestic product per capita ng mga kanluraning bansa tulad ng sa amin. Dahil sa pagpapalakas ng kababaihan. Halimbawa lang yun. Sige, isa pa. Sa kanluran, mas mahalaga sa amin ang pagiging individual. Pwede ninyong ipahayag ang sarili, tuklasin ang pagiging malikhain, at gumawa ng musika o pelikula. Wala sa mga bagay na ito ang pinapayagan sa mga bansang Muslim. Alam ko may ilang bansang Muslim na pumapayag, pero labag talaga sa turo ng Islam. Hindi ito pinapayagan ng Islam. Yung mga gustong tumira sa tunay na bansang Muslim na may Muslim na pagpapahalaga, sa totoo lang, maliban sa Afghanistan, wala talagang ganun. Kung gusto mo, pumunta ka sa Dubai. Sentro ito ng mga Instagram model, porn star, at online prostitute. Pumunta sila sa Dubai para palaguin negosyo nila, pero gusto mo pa ring pumunta. Kaya walang tinatawag na tunay na lipunang Muslim. Ang Islamic State of Iraq and Syria ay halos katulad ng lipunang Islamiko ni Muhammad, at sa ngayon, ang Afghanistan ng Taliban ang pinakamalapit sa tunay na lipunang Islamiko. Pero hayaan ninyong sabihin ko ito sa inyo mga mahal kong Muslim. Hindi kailanman magiging maunlad na bansa ang Afghanistan dahil sa paraan ng pagtrato nito sa mga kababaihan, dahil sa paraan ng pagtrato nito sa mga individual. Hindi talaga maaari. Isa itong palpak na sistema. Kaya nga hindi aalis ang mga Muslim na ito. Pwede nilang ibenta ang bahay sa Texas o Florida
at lumipat sa United Arab Emirates pero hindi na rin halos Muslim country ang United Arab Emirates. Sige, hindi ako nagrereklamo. Kung gusto mong umalis, ayos lang. Hanggang sa muli.